must also high and low. So God bless the reading of His Word. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa dakila, salamat sa panahon ito na kami po ay makapaghandog ng papurit pasalamat sa pamamagitan ng mga panalangin at awitin na sa lugar na ito kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan at upang ihandang ang mga sarili sa mensahe pahayag mo sa amin. Prepare niyo po kaming lahat, gawin niyo kaming karapat-dapat na tumanggap ng aming mga banal na salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Naintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin, aming Diyos. Patnubayan niyo po kami at ang Holy Spirit po mag-work sa aming mga puso. Makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng aming mga salita. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Itaman niyo po ang aming mga kamalian. Tuwid niyo po ang aming mga kalikuan. Tulungan niyo po kami makapag-conform to the image of thy Son Jesus Christ at sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe. Sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang dalangin. Amen. The mysteries of divine providence. Yan ang ating topic ngayon pong umaga. Ako po ay inilagay na naman ng Panginoon o in-enroll o ipinasok ng Panginoon sa School of Affliction. At may purpose ang Panginoon. Siyempre, pagka ikaw pinasok ng Panginoon sa School of Affliction, ano ibig sabihin yan? School. Tuturuan ka. Ang pinaka-mainam na virtues sa Christian life ay natutunan yan sa School of Affliction. In God's school. Great virtues and divine conduct are harnessed in God's school of affliction. Wala nang iba, kundi doon lang. Kapag ka ang rod of God's affliction mag-strike, may message yan. Sabi nga sa Micah 6:9, hear ye the rod. It is the rod of God's discipline. It's the rod of God's chastisement. It is God's rod of correction. May message siya na dala-dala. Kaya nga, we have to be attentive. Tinatawag lang ng Panginoon ang ating pansin, ang ating atensyon sa Kanyang mga ituturo sa atin. Kaya dapat makinig tayo. Dapat maging alisto tayo. Masyado na kasing naging busy sa mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. Kaya nakakaligtaan na ang mga mahalagang aral ng Panginoon. So kapag ka ang pamalo ng disiplina ng Panginoon ay bumataw, may ituturo ang Panginoon na aralin. Sa affliction, ay diyan tayo dinidisiplina at hinuhubog ng Panginoon. Kapag ka ang mga affliction ay sinantify ng Panginoon for our profit at buong katyagaan na ating pong titiisin ang kahirapang yon, yan po ay magdudulot ng magandang spiritual benefit sa atin. May pakinabang, gaya ng lagi na nating ipinangangaral dito sa pulpito na may blessing talaga sa affliction. Kaya lamang, kadalasan ay may mga nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na sa mga personal nating buhay, na sa umpisa hindi natin maunawaan. Gaya ng ating binasa sa ating teksto, sabi ni Pablo, for now we see in a mirror darkly. Hindi pa malinaw ang lahat. Darkly pa. But when we get to heaven, kapag ka tayo ay nasa kaluwalhatian na, magiging maliwanag na ang lahat sa atin. Paliliwanag yan ng Panginoon, maunawaan natin ang lahat. Pero habang tayo narito sa silong ng langit, o sa ilalim ng langit, sa silong ng araw, lahat ay darkly. Gaya ng ginawa ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, doon sa John chapter 13. Sabi ng Panginoon, itong gagawin ko ay hindi nyo maaaring maintindihan, but later on, maunawaan ninyo.
Basahin natin yung John chapter 13. Balik tayo dito sa 1 Corinthians 13. Pagkatapos ng John 13, sabi ng Panginoon dito, John 13, verse 7, Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now. Sa ngayon, maaaring hindi nila maunawaan. Sa ngayon, maaaring hindi mo maunawaan. Sa ngayon, maaaring hindi ko at natin maunawaan. Pero itong pangako, but thou shalt know hereafter. Kaya darkly. And then, as we continue reading 1 Corinthians 13, verse 12, but then, sabi ni Paul, face to face, now I know in part. Part lang talaga. Hindi lang darkly, partly pa. We know in part. Pero sabi ni Paul, but then shall I know even as also I am known. Now that is the problem. The problem is we only know in part. Hindi pa full knowledge ang ibinibigay. Katulad nitong nangyari sa akin. Alam mo, sa preaching, every time ako mag-preach, sa lahat ng ayaw ko mangyari, yung gagamitin ko, sarili ko bilang example. Ayaw ko yan. Kasi unang-una, hindi naman ako karapat-dapat. At marami din akong depekto, marami akong kapintasan, marami akong kakulangan, hindi pa naman ako ganap. Kaya hanggat maaari, iniiwas ko na gawing example ang aking sarili. Pero sa pangyayari nito, mukha yata ang gusto ng Panginoon na yung ginawa niya sa akin ay maging halimbawa, maging aral, maging leksyon. So alam niyo na yung nangyari sa akin, alam niyo na yung istorya, no? At sino bang mag-aakala na mauwi sa ganitong aking kalagayan? Nung ako'y na-diagnose ng retina detachment, so malaking dagot yan. Affliction. Alam ko na pinasok na naman ako ng Panginoon sa School of Affliction. Ngayon pa man, nung ako'y na-diagnose ng retina detachment and then ni-recommend ng doktor na ako'y operahan, una, parang ayaw ko eh. Sige, mata, gagalawin. Masakit. Sabi ko, kung mabulag, di mabulag. Pero, ang Panginoon naman mabiyaya, baka sakali makuha sa panalangin at sa ibang alternatibong kaparaanan. Pero, ayon sa medisina at siyensya, walang ibang talagang parang kundi operahan para may balik, may dikit. So, nag-decide na, okay, opera na, bagamat malaki ang gagastusin, pinag-pray kung anong kalooban ng Panginoon, kung magpo-provide ang Panginoon ng pinansyal, kalooban niya na ako'y maoperahan. At umaasa na may babalik sa dati ang aking mata. So, naging matagumpay naman yung operation. Sa 6 na buwan, gumikit ulit yung retina. Kaya lamang, merong silicone oil. Kasi yun ang elemento na ginamit para may dikit yung retina. Dahil malubha na nga eh. Yung isang kaparaanan, air bubble. Pero hindi nakakayanin ng air bubble. Ang air bubble, one-time operation lang yun. Pero pagka silicone oil ang ginamit, meron pang second surgery. Kasi haalisin yung silicone oil. Noong una, okay na. Ayos na yung aking mata. Kaya lang ay blurred. Naghahalo yung malinaw at yung malabo. Kaya ang hirap din tumingin. Ayaw ko na rin nga sana magpa-opera mga kapatid. Dala na, masakit eh. Kaya lamang umaasa na baka maibalik yung aking paningin. Kahit man lang 80%, sabi natin 70%, basta makakita ulit. So, sinet, yung operation, successful naman ang operation. Kaya lang, kinabukasan, nagkaroon ng infection. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan, papaano nakapasok yung bakterya sa loob ng aking mata.
So maraming spekulasyon, maraming teorya, kaya lamang kung hahanapin natin kung sino may kasalanan, wala rin namang mangyayari. Magsisisihan lang. Pwedeng nangyari galing sa ospital yung bakterya o galing dito. Wala nang sisihan. So, ang solusyon na lang, tanggapin kung anong kaloob ng Panginoon. Dahil tayo naman ay naniniwala sa doctrine of God's sovereignty, doctrine of God's decree, ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito at sa ating buhay ay ordained, appointed, decreed, fixed ng Panginoon. So kaya nangyari ito ay sovereign will ng Panginoon. Okay. Kaya tanggapin. Kung ano yung na-decree ng Panginoon, yun ang mangyayari. At wala nang ibang mangyayari. Kundi kung ano lang yung na-decree ng Panginoon. Kaya nangyari kasi decreed. Hindi naman mangyayari ito kung hindi decreed. So, habang ina-analyze ko yan, sabi ko, mabubulag din naman pala. Bakit pa ako nagpa-opera? Sana hindi na gumastos. Sana hindi na ako nag-suffer pa. Diba? Magsasuffer din naman pala. Sana ay hindi na ako nagpa-opera. Mabubulag din naman pala. Mauwi rin pala sa pagkabulag. Yan ang tanong. Bakit? Ganon. Una-una, mga kapatid, sabi nga ni Paul, for we now we see in a mirror darkly, now I know in part, just in part. Hindi natin alam kasi, mga kapatid, ang future. We do not know what lies ahead sa ating buhay. The fact na nalaman ko na mabubulag din pala kasi nangyari na. Pero nung hindi pa nangyayari, as I look forward, wala akong alam na mauwi rin pala sa pagkabulag, di ba? Basahin natin ang sinabi ng Ecclesiastes, chapter 8, verse 17. Ecclesiastes, chapter 8. Pag kami nangyari talagang calamity, adversity, suffering sa buhay ng isang tao, ang daming lumalabas na regrets. Diba? Maraming regrets eh. At naghahanap ng kasagutan sa problemang nangyari. Kaya lang, ang problema nga, hindi na natin alam ano ba ang solusyon, ano ba ang dapat gawin. Eh dahil sa hindi natin alam yung hinaharap, nangangapa tayo. Kasi sabi ni Ecclesiastes chapter 8 verse 17, ganito. For he knoweth not, the man knoweth not, that which shall be. For who can tell him when it shall be? Sino magsasabi? Alam nga naman pumunta ako sa manghuhula. Pag ako ba'y nagpa-opera, magiging successful po ba? Pag ako'y nagpa-opera, ay babalik sa dating aking mata. Sino nakakaalam nun? Again, in chapter 10, verse 14, sabi rito, chapter 10, verse 14, a fool also is full of words. A man cannot tell what shall be, and what shall be after him. Who can tell him? Diba? Pag ang tao ay gusto niya maging maayos ang lahat sa kanyang buhay, gusto niya lahat ng kanyang balak at plano tama at magaling. Sino ba naman ang gusto ng failure? Meron ba? Kaya nga sa pagpaplano ng tao, lahat ginagawa ang makakaya para maging matagumpay siya sa kanyang buhay. Kasi ang gusto niya, mabuti ang mangyari sa kanya, tama ang mangyari sa kanya, tagumpay ang kanyang makamtan. Kaya lamang, kahit na yung pinakamatamis na plano natin at kahit na yung pinakamahusay nating pagsisikap ay pumapalya at pumapalpak din. Bakit? Sapagkat hindi natin alam ang hinaharap. Wala tayong ganung kakayahan na malaman kung anong mangyayari sa future. Lahat yan ay hawak ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam. Malay ko ba na mauwi sa pagkabulag ito? Kahit na operahan na. Eh kung, sabi ko nga, kung alam ko lang
na sa bandang uli, mabubulag ako. Hindi na sana ako nagpa-opera, hindi nakatipid pa ng pera. Diba? At yung mga hirap na pinagdaanan ko, di sana ay na-espera ko doon. Kaya lang, ang problema nga natin, hindi natin alam. Pangalawa, meron tayong responsibilidad na dapat gawin. Diba? Siyempre, may problema ang mata mo. Kailangan ayusin niya. Ano gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. At kung ang paraan ay opera, hindi pa-opera. Baka sakali na. Kasi kung wala ka namang gagawin, paano na? Baka sa bandang uli, sisihin mo rin sarili mo, sana pala nagpa-opera na ako. Baka sakaling bumalik ang aking paningin, di ba? Kaya puro regrets eh. Nagpa-opera, regret. Kung hindi naman magpa-opera, baka regret din. So, ano dapat gawin? Gawin mo kung ano yung iyong responsibilidad. Kung ano yung kaya mong gawin. Kaya ako nagpa-opera. Nag-provide naman ng Panginoon ng pangangailangan pinansyal, ay natuloy. Pero yung resulta, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Nalaman na lang natin, nalaman ko na lang, nung naganap na. Ito na yun. Sa kabila ng lahat ng effort, ito ang naging result, itong nilob ng Panginoon, anong gagawin? Hindi tanggapin. Diba? Yan ang kaloob ng ito. Ito yung end result, ito yung consequence, ito yung resulta ayon sa kalooban ng Panginoon dapat tanggapin. Ipaalam man sa atin ng Diyos ang kanyang layunin o hindi, mananatili pa rin ang kanyang karapatan na gawin sa atin ang anumang nais niya. Bakit? Sapagkat siya ang potter and we are the clay. At tayo bilang mga putik sa kamay ng magpapalayok, tayo ay huhubugin niya ayon sa kanyang matalinong pasya at mabuting kalooban. Binigay sa akin ng Panginoon to sapagkat alam ng Diyos ito ang tama at ito ang makakabuti sa akin. Kesa yung parehas na may paningin ang aking mga mata. After all, wala namang ginagawa ang Diyos sa kanyang mga anak na sa ikasasama nila. Tama? Agree kayo? Lahat para sa kanilang kabutihan. Dahil yan ang sinasabi ng Romans 8:28. For all things work together for good to them who love God, to them who are the called, or to them who are the elect, according to His sovereign purpose and will. All things, whether good or evil, God will make it to be good as the end result. Kahit evil, it will turn out to be good. Because God has the power to do that. He has the power to turn evil into good for the benefit of His children, for their holiness and sanctification, and for the glory of God. Kaya bilang mga putik sa kamay ng manlililok o magpapalayok, tayo ay dapat na mag-submit, to meekly submit to His sovereign will and pleasure. Jeremiah chapter 18 verse 6, basahin natin. In Jeremiah chapter 18 verse 6, Jeremiah 18 verse 6. Dito mababasa natin, pinahayag ng Diyos sa kanyang bayan Israel, na siya ang magpapalayok at ang Israel ay putik lamang sa kanyang palad o kamay. Sabi ng Panginoon, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? This is God expressing His right, His sovereign right to do kung anong gusto niya. Bilang potter, may karapatan siya. At walang sino man pwedeng kumestyon, walang sino man pwedeng tumutol sa kanyang karapatan bilang potter. Cannot I do with you as this potter, said the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Ganun din sa atin.
at sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga tinubos ng Panginoon sa Kristo. Gagawin ng Diyos kung ano ang ninanais niya. At meron bang ninanais ang Diyos na masama para sa kanyang mga anak? Meron ba? Kung sa tingin natin sa umpisa, parang masama, pero sa Diyos hindi. Katulad yan ni Joseph, yung mga kasamaan na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, at yung kasamaan nangyari sa kanya doon sa Egypt. Diba? Lahat masama. Evil lahat. Pero anong naging end result? Naging mabuti. Nung kinausap niya, nung si Joseph ay governor na ng Egypt, kinausap niya ang kanyang mga kapatid na nangangatog sa takot. Kala nila, babalikan sila ng kanyang kapatid. Kala nila, gagantihan sila eh. Ano sabi ni Joseph? You thought it evil. Yung ginawa niyo sa akin, you thought it evil. But God meant it for you. Yung evil, God turned it to become good. For the preservation of the posterity of the Jews. Ginamit ng Panginoon si Joseph para ma-preserve ang mga Hudyo. Para hindi sila mamatay dahil may famine eh. So may magandang layunin ng Panginoon. Bagamat may masamang layunin ang mga kapatid ni Joseph. Pero talagang sovereign gracer si Joseph, naintindihan niya yung doctrine of God's sovereignty. Inakala niyo masama ang inyong ginawa, pero nilayo ng Panginoon maging mabuti para mailigtas tayong lahat, yung ating lahi. Kita nyo? Ganun ang Diyos eh. Yung mga kapalpakan natin, yung mga kamalian natin, pwedeng ipihit ng Panginoon yan para sa ikabubuti natin. Yung mga basura natin yung mga kalat natin, Diyos ang nagwawalis eh. Para may tama tayo. Ganun kasi tayo, depraved eh. Nakakagawa pa rin ng mga kamalian na hindi natin alam makakasama sa atin. Pero salamat na lang may Diyos na nagko-control ng bagay, na yung mga kapalpakan natin ay nagpipihit pa ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Nanuhan niyo mga kapatid? Maraming mga bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi natin maunawaan. Yung mga bagay na nangyayari, yan ang tinatawag na providence. Yeah. And what is providence? Providence is the execution of God's predestination. And what is predestination? Predestination is God, according to His sovereign will and wise counsel, has appointed, determined, and fixed whatsoever shall come to pass. From the eternity past, bago gumawa ang Diyos, bago lumikha ang Diyos ng langit at lupa, before God's initial work, Kanya nang dinetermine or planned or decreed ang lahat ng gagawin niya. Kasi ang Diyos hindi katulad ng tao eh. Ang tao kasi, kung ano maisip niya, yun ang gagawin niya. At random yan. Ang Diyos hindi. Bago siya gumawa, paplanuhin niya muna. Tapos itatalaga niya yan, i-decree niyan, bago mangyari. Kaya lahat ng nangyayari sa mundo nito ay saklaw ng kanyang tinatawag na decree. Na ginamitan niya ng karunungan ng Diyos. Kaya sa Diyos walang kapalpakan. Kasama sa decree ng Panginoon, o yung tinatawag na the whole counsel of God, yung mga actions ng mga tao, o actions ng kanyang mga nilikha. Maging may buhay man o wala. Maging animate or inanimate objects.
Kahit yung kaliit-liitang atom o molecule, paano gagalaw, paano kikilos yan, lahat yan, nakadikri yan. Sa napakalaking plano ng Diyos. Kaya fix na lahat. Ang tawag ng mga unsaved dyan, destiny. Destiny. Ang tawag ng Bible dyan, predestination. Kaya nga beforehand, bago naganap, bago nangyari, na iplano na ng Diyos. At kung ano lang ang nasa loob ng decree ng Diyos, yun lang ang mangyayari. Nothing more, nothing less. Kaya walang nangyayari sa mundo ito na labas sa decree ng Panginoon. At walang anumang bagay na nangyayari sa buhay mo, mabuti man o masama, na labas sa decree ng Diyos. At kung anong nakadecree para sa iyo, yun ang mangyayari. Itong pagkabulag ko, decree ng Panginoon, kaya nangyari. Hindi naman mangyayari ito kung dito decree ng Panginoon. Bagamat siyempre, mayroong accountability, may mga pananagutan, may responsibility, may responsable. Pero lahat yan, kasama yan sa whole plan ng Diyos. At paulit-ulit na natin tinuturo yan, mga kapatid. At alam kong naiintindihan nyo na yan. Hindi ko na kailangan elaborate pa yan, mga kapatid. At kapag kami dumarating na affliction or suffering, trial sa ating buhay, dyan tayo nanganganlong sa katuruan yan. Kahit na hindi natin maipaliwanag bakit nangyari ito, ba't nangyari ganyan, ganun pa man, itong doktrina ng God's sovereignty, yan ang nagbibigay sa atin ng comfort. Na tayo ay sa kabila ng ating sufferings at kalungkutan at kalumbayan, naroon pa rin yung kaaliwan na ito'y kamay ng Panginoon. Hindi ito kamay ni Satanas, hindi ito kamay ng doktor, kamay ng aking asawa, na parang siya pang sinisisi, galing sa kamay niya yung bakterya, na pumasok sa aking kamay, sa aking mata, o sa aking kamay. Hindi. Ito'y kamay ng Panginoon. It is the hand of the Almighty na siya may hawak ng rod of discipline. The hand of the Almighty touched me. Yeah. Kaya pag nalaman mo yan, ito pala ay kamay ng Panginoon, then dapat ito'y magbigay sa akin ng kaaliwan o pag-asa. Ito ang kanyang kalooban. So yun ang providence. Nangyari yung kanyang itinaga, whatsoever shall come to pass. So providence, yun yung God's predestination that came to pass. That's providence. Ngayon, dito sa providence, mga kapatid, maraming misteryo dyan. Maraming hiwaga ho dyan. Yan. At ang isa sa mahiwaga ng providence ng Panginoon ay yung unequal dispensation or distribution of providence. Anong ibig natin sabihin? Let me explain in the light of the Holy Scripture. Turn your Bibles to Ecclesiastes chapter 8. Ecclesiastes chapter 8. Look at in verse 14. One example ng mystery, hiwaga ng divine providence. So, ang providence, yun yung pinamamahalaan na isinasagawa na ng Panginoon kung ano yung kanyang naitalaga na before the foundation of the world. Yeah. Nangyayari na, nagaganap na. Sabi rito, 8:14. There is a vanity which is done upon the earth. Now, alam naman natin si Solomon ang the wisest or isa sa mga wisest. Eh, sino pa yung isa? Wala na no? Si Jesus Christ lang. But anyway, iba naman kasi si Jesus Christ hindi lang naman siya tao, Diyos Pero sa tao, wala na sigurong nabuhay na tao na pinakamatalino, hindi si Solomon. Dahil yan si Einstein, dahil yan si Elon Musk.
Dahil yan kung sino-sino pang mga popular na mga scientist. Si Solomon, the wisest man that ever lived upon this earth, ginamit niya yung karunungan na ibinigay sa kanyang Diyos, pinag-aralan niya lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito. At walang anumang bato na hindi na turn sa kanyang pag-imbestiga para lang matuklasan niya ang tunay na kahulugan ng contentment or satisfaction. Hanap siya kung anong mga bagay sa mundong ito makapagbibigay ng true and lasting satisfaction sa tao. Anong kanyang natagpuan? Anong naging result ng kanyang pagsisiyasat? Sabi niya, all is vanity. Vanity of vanities, all is vanity. Merong mga natuklasan, may mga nakita si Solomon, alam hindi niya maintindihan bakit ganun. Isa dyan, ito. Sabi niya, there is a vanity which is done upon the earth. That there are just men. Notice, just ibig sabihin, righteous. Matuwid, mababait. Sabihin na natin, mababait. And to whom it happeneth according to the work of the wicked. Ano ba yung work ng wicked? Di ba ang work ng wicked ay wicked? Masama. At dahil sa wicked ay masama, dapat ang mangyari sa masama, masama rin. Eh bakit yung masama nangyayari sa matuwid? Yan ang nakita ni Solomon. Bakit yung dapat mangyari sa masama, dahil ang masama ay gumagawa ng masama, eh bakit nangyayari sa matuwid? Nang ginagawa na may matuwid. Yun. Kamot ng ulo, si Solomon. Bakit ganon? Ito pa, again, there are wicked men, wicked yan masama yan, to whom it happeneth according to the work of the righteous. Ito, baliktad naman. Yung mga righteous, siyempre righteous siya, gumagawa ng righteous o righteousness. Kaya dapat, ang aanihin nila, mabuti. Eh bakit yung inaani ng mga righteous na mabuti, inaani ng mga masasama, na masama ang ginagawa? Madaling salita, bakit yung kabutihan nangyayari sa mga righteous, nangyayari din sa masama? Kamot ng ulo, Solomon. Ano ito? Kaya sabi niya, I said that this also is vanity. Walang kabuluhan. Yun yung nakita niya. An equal dispensation of providence na naging hiwaga sa kanya. Misteryo. At hinahanapan niya ng sagot. Bakit doon? Yeah. Tuloy pa natin. In chapter 9. Verse 2, pinalawig pa ni Solomon ang kanyang investigation at explanation sa kanyang naimbestigahan. Sabi niya sa verse 2 of chapter 9, na Ecclesiastes, all things come alike to all. All things come alike to all. Sino ito all? The wicked and the righteous. Pare-parehas ang event na nangyayari sa kanila. Walang pagkakaiba. Sabi niya, there is one event to the righteous and to the wicked. One event. Kung mabuti, one event. Yung mabuti, nangyayari kapwa sa righteous at sa wicked. One event, masama. Yung masama na one event, nangyayari yan, hindi lang sa mga wicked, nangyayari din sa righteous. One event. In other words, kung ang mga righteous nananagana rin ang wicked eh. Kung mga righteous mahaba ang buhay, mahaba rin ang buhay ng mga wicked. Kung mga righteous maligaya, maligaya rin ang mga wicked. Ganon din naman ang nangyari sa righteous. Kung ang mga wicked napapahamak din ang righteous eh. Kung may nangyayaring masama sa mga wicked, may nangyayaring masama din sa mga righteous. At kung ang mga wicked ay namamatay din ang mga righteous.
Kung ang mga wicked ay nakararanas ng mga disgrasya at aksidente, nakakaranas din ng disgrasya at aksidente ang mga righteous. Tanong, bakit ganon? One event, there is one event unto all. Tuloy ang basa. Tingnan nyo, walang pagkakaiba. Kaya ang nangyari, walang pagkakaiba sa wicked at saka righteous, to the good and to the clean, and to the unclean, to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not. As is the good, so is the sinner. And he that sweareth, as he that feareth an oath. 3. There is an evil among all things, whether righteous or unrighteous, that are under or that are done under the sun, that there is one event unto all. Yeah, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. Yan ang dahilan kung bakit sabi ng mga tao, life is unfair. Narinig niyo na yun? Palagi na nga lang sinasabi yun. Life is unfair! Unfair ito! Ba't nangyayari sa akin ito? Unfair. See? That's the mystery. Obserbahan niyo ba yan? Kaya ako, madalas ko na-obserbahan yan eh. Kung kami wala pang ban eh. Alam, gusto ko magkaroon na ako ng sasakyan. Sa family ko, magamit namin. Noon pa yan, pinagpe-pray ko na. Way back 1992 pa yata yun. Prayer ko na yun. Ayun, bigyan niyo naman kami ng sasakyan. Tapos, pagka nakakakita ako ng isang bahay, doon sa garahe, 5-5, 10-10 sasakyan. Isip ko, sobra-sobra naman yata ito. Ano ito? 10 anak niya? Tig-iisa sila? Baka 2 lang anak nito eh. Bakit 10 sasakyan? Sobra naman yun. Panginoon! Ba't naman binigyan niyo ng napakadami? No? Ay, ako eh, dami ko anak. Ito, kahit sa sasakyan, kahit bisikleta, wala. Ba't ganoon? Unfair. Ako, lingkod nyo. Anak nyo ako, iyan. Unsaved yan. Ba't pagdating sa material na bagay, sagana siya? Kami ngayon, nag-iikahos. Unfair. Unequal dispensation of providence. Tapos napadaan ako dun sa may SLS, kita ko, ang daming sasakyan dun, no? Nakagarahe lang. Bibilad sa araw, init ng araw. Nahingit ako eh. Ngayon, bakit imposible para sa akin na magkaroon ng isang ganyan? Ang dami naman yan, oh. Nakaisip na ba kayo ng ganon? Alam nyo, hindi natin maintindihan ang kahulugan ng salita ng Diyos hanggat hindi tayo dinadala ng Diyos sa aktual na sitwasyon eh, na tayo magtataka, magtatanong. Kasi si Solomon, naranasan yun. Obserbahan yun. Yan yung mystery of providence eh. Ano yun? The prosperity of the wicked and the sufferings of the righteous. See? Tingnan pa natin mga kapatid. Itong naging observation ni Job eh. Hindi lang si Solomon ha. Pati rin si Job, na-obserbahan din niya ito eh. Basahin natin ang Job chapter 21. Job chapter 21. Sabi niya sa verse 7, wherefore, or rather why, yan ang mas appropriate, why do the wicked live? Become old. Are mighty in power. So nakita ni Job sa yung panahon niya, kita niya yung mga masasama nabubuhay. Kasi ang paniniwala ng karamihan, pagka wicked, dapat yan
Tapos na yan. Dapat ganyan na yan. Di ba? Pag masama, dapat yan mamatay. Eh hindi, nangyari, pag mabait ka, kukunin ka na ni Lord. Ang bait mo naman, sana hindi ka pakunin ni Lord. Kasi ano ba yung mabait siya pa kukunin? But yung masama, dapat yan ang unahin. Dapat yan ang patayin eh. Hindi yung mabait. Diba? Ganun eh. Naobserba ni Job, why do the wicked live? Nabubuhay. At hindi na nabubuhay, they become old. Sabi, humaba pa buhay? Hindi raya. May longevity of life pa, ha? Wicked na yan, ha? Tuloy. Mighty pa in power. Sila pa yung namamayani. Sila pa yung mga nagahari-harian. Yan, mga politiko. Diba? Mga nagiging presidente ng mga wicked. Sino pa wicked? Sila pa yung nagiging presidente, sila pa yung magiging senator, sila pa yung nagiging mga congressmen, mayor, governor. Kasi mga righteous, walang pagkakataon. Di ba? Sila yung mga namamayagpag sa mundong ito eh. Yung mga nag-ahari-harihan, sila yung mga makapangyarihan eh. Kung sino pa yung mga masasama, bakit gano'n? Tapos may pobreng Kristiyano, gusto maglingkod sa bayan, tumakbo. Bilang politiko, pagdating sa botohan, 0. Maski mga kapanalig niya, hindi siya binota. Kamot ngayon siya sa ulo, Panginoon, bakit? Maganda naman layunin ko, lilinisin ko ang aming barangay. Kairalin ko ang katwiran sa aming bayan. Di ba? Dapat, ang ginawa ng Diyos, kung sino yung mga righteous, kung sino yung magaganda ang hangarin para sa... Dapat yun ang kanyang iniluklok. Di ba? Ang puro masasama. Di ba? Mahiwaga yan? Unequal dispensation of providence. Ito pa, matindi. Verse 8. Tuloy natin ang basa. Tingnan nyo ha, ito ang kalalagayan ng mga masasama sa ilalim ng araw, sa silong ng langit. Their seed is established in their sight with them, and their offspring, mga anak nila, before their eyes. Established. Ganda ng buhay. Mga professional, mga abogado, mga doktor, mga nakapagtapos, samantalang si righteous man. Mga anak, hindi man lang makapag-aral sa college. Kasi mahirap eh. Pobre. 9. Their houses are safe from fear. Neither is the wrath of God upon them. Hindi pa matindi. Puro na lang ang wrath sa mga anak ng Diyos. The wrath of discipline, the wrath of chastisement. Palaging humahataw na lang sa mga anak ng Diyos. Pero sa mga wicked, buti. Tuloy. Their bull gendereth and faileth not. Their cow calveth and casteth not their hawk. Mga negosyante yan, may mga farm yan. They send forth the little ones like a flock, and the children dance. Oh. Sasaya nila, no? Parang wala mga problema sa buhay. Mga nagpa-party yan, kaya nila magpa-party. Imbitado buong barangay. Pakakainin, buong baryo. Party dito, party doon. Karaoke dito, karaoke doon. Videoke dito, videoke doon. Kaya nila magpa-party. Mayaman eh. Yan. 12. They take the timbrel and harp and rejoice at the sound of the flute. They spend their days in wealth. Wicked yan ha. They spend their days in wealth. In a moment, yun nga lang, go down to Sheol. Pero ganun din naman righteous ha. Both go down to the grave. To Sheol. Ito pa, verse 14. Lalo silang naging masama eh. Therefore, they say unto God, depart from us. Kasi nga, maulad sila eh, maginhawa sila, hindi na kailangan ng Diyos. Yan yung mga negosyanteng sa tingin nila, nagsikap sila, kaya sila nagtagumpay. Hindi na sa Diyos.
Nagsakripisyo lahat. Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. Ba't ganon? Kung sino pa yung wicked, ang ganda ng buhay yun. Parang walang problema. Tapos, sa mga righteous naman, ito naman ang sabi ni David. Psalm 34. Psalm 34. Psalm 34. Verse 19. Many are the afflictions. Nino? Ng mga wicked? Hindi. Ng mga righteous. Oh, ba't ganun? Righteous. Dapat hindi affliction, dapat blessing. Many are the blessings of the righteous. But you read it right. It says there, many are the afflictions of the righteous. Hindi ba dapat many of the afflictions of the wicked? Di ba dapat ganon? Hindi, talagang nakalagay. Many are the afflictions of the righteous. Kung righteous, bakit afflicted? At kung righteous na afflicted, bakit many? Sana, few lang. Hindi, many. Kita niyo yung contrast ng righteous at saka wicked? From Job and David. Pero may promise naman, but the Lord delivered him out of them all. Eh, ganun din naman sa mga wicked. Parang walang problema. Okay? That's the mystery. Yan na yung, itong pinag-aaralan natin mga kapatid. Ito yung age-old problem. Ano yung age-old problem? Matagal yan eh. Why do the righteous suffer? Kung sino pa yung mga tuwid, sila pa yung mga naghihirap. That is the common question. Kung kaya, because of that, nakita natin ano mga kapatid, because of that, ang common question ay, why hast thou made me thus? As the clay in the hand of the potter, the clay always question the potter, why hast thou made me thus? Romans chapter 9, verse 20, ba't mo ko ginawang ganito? Out of ignorance and void of understanding, the clay now questions his potter, saying, why hast thou made me thus? Why? Yung palagi, why? Bakit? Ba't ako nabulag? Ba't ganito nangyari sa akin? Bakit? Romans 9:20. Nay, but O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed? Shall the thing, the clay, formed by the potter, say to him that formed it, the potter, why hast thou made me thus? 21. Hath not the potter power over the clay? Yun eh. Yung binasa natin kanina, Jeremiah 18:6. Of the same lamb to make one vessel unto honor and another unto dishonor. Sa isang putik, no? Yung potter may karapatan na kumuha ng isang putik, gawin niya vessel unto honor. And the same clay, kukuha din siya, tapos hubugin niya at gawin niyang vessel unto dishonor. And who can question God? Who can question Him? Who will dare to challenge God na yung ginawa ng Diyos mali? Who am I to challenge God na yung ginawa niya sa akin mali? Who am I to question God? O, di ako na magaling. Mas marunong pa ako sa Diyos. Sana ganito ginawa mo, sana ganyan ang ginawa mo. At hindi ganito. Yan ang problema ng depravity natin eh. Hindi tayo marunong makaintindi at makaunawa sa mga ginagawa ng Diyos sa ating Diyos. And we should feel sorry for that. We should lament
our sinfulness, ignorance. At humingi ng tawad sa Panginoon. Isa pa, mga kapatid, na gusto ko i-point out. Ezekiel chapter 21, another instance ng mystery of God's providence. Ezekiel chapter 21. Look at in verse 4. Ito tungkol sa judgment ng Diyos to. Pag ang Diyos talaga nagpadala ng judgment sa isang lugar, let's say sa isang city or province, daming tanong dyan. Daming question dyan. Verse 1, And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward Jerusalem. So ang instance dito, example, Jerusalem, the city of God, na i-judge ng Panginoon. And drop thy word toward the holy places and prophesy against. Yan ang matindi. Yan ang nakakatakot. Yung prophecy against. So yung message against, hindi favorable. Sa lahat ng mahirap para sa isang pastor, yung mga ngaral ka, laban sa mga tao. Hindi pabor sa mga tao. Eh ngayon, maraming mga bulang mga pastor, puro mga preaching, pabor sa mga tao. Pabor sa mga anunya, pabor sa mga magnanakaw, puro blessing, ayaw magturo laban sa kasalanan. Kasi nga naman, pag ginawa nila yon, maubusan sila ng mga miyembro. Pag nagsabi siya ng katotohanan. Pero ito, matindi ang trabaho ni Ezekiel bilang prophet. He will prophesy against the land of Israel. 3, And say to the land of Israel, Thus said the Lord, Behold, I am against thee. Mabigat yung mensahe, no? Hindi maganda. Bad news. Magugustuhan kaya yan ng mga tao? And will draw forth my sword out of its sheath. Nako. And will cut off from thee. Sino? The righteous and the wicked. Ha? Madadama yung righteous. Di ba dapat wicked lang? Ba't kasama ang righteous? Will cut off from thee the righteous and the wicked. Verse 4, Seeing then that I will cut off from thee the righteous and the wicked, therefore shall my sword go forth out of its sheath against all flesh from the south to the north. Ito yung sinasabi na binasa natin kanina ni Solomon na one event comes to all. One event happens to every individual, whether righteous or unrighteous. At yan ang malaking question, tanong, pagtataka ng mga tao. Pati ang righteous nagsasuffer kasama ng mga wicked. Kaya nga pag kami dumating na malakas na bagyo, lindol, landslide, nadadamay ang mga righteous. O sabihin na natin kahit be righteous, yung mga bata, na sabi walang malay, walang kamuang-muang, yan malaking question eh. Na hanggang ngayon, nahanapan pa rin ng solusyon, ang sagot, wala. Anong paliwanag ngayon dito, mga kapatid? Ba't gano'n, di ba? Katulad din natin, katulad mo, katulad ko, nagtatanong. Bakit hanggang ngayon, hirap pa rin ako? Bakit yun? Nanagana na. Kung sino pang yung tapat, naglilingkod, sumusunod. Bakit yung mga true churches ng Panginoon, sila pa yung mga nagsasuffer. Yung mga hindi true churches ng Panginoon, sila yung mga nananagana. Nakakapagpatayo ng malaking building. Mga miyembro, yayaman. Yan ang mga tanong eh. Ba't ganon? Kung sino pa yung umiibig sa katotohanan, tapat sa katotohanan, ang hindi nakikipag-compromise, sila pa yung nagsasuffer. Samantalang yung mga ayaw sa katotohanan, gusto sa kamalian, sila pa yung maunlad. Kaya ang interpretation nila, ang pagkaunawa nila, ang Diyos ay nasa kanila.
Pero sa ganitong church, wala ang Diyos. Mga kapatid, ang mga matuwid at mga masasama, maaaring they may fall together sa mga temporal calamities, sa mga temporal adversities, sa mga nangyayaring kasamaan dito sa silong ng langit, sa ilalim ng araw. Pero tatandaan nyo, but the purposes are not the same. The righteous are chastised, the wicked are judged. Ang lesson, huwag kang hahatol ayon sa panlabas na kalalagayan ng tao. Hindi komo ang mga wicked na nanagana, tama sila, righteous sila. At hindi komo mga righteous ay naghihirap, mali sila. Wala ang Diyos sa kanila. Yan yung sinasabi ng Panginoon na judge not according to appearance. Judge righteous judgment. Basahin natin ang John chapter 7. John chapter 7. Ito ang malaking pagkakamali ng karamihan sa mga tao, lalo na mga Armenian na nasa laman. Yung mga nagsasabing sila Christian, mga Armenian yan, na kung humatol, kung humusga ayon sa appearance. Yan ang wag na wag natin gagawin. Palibasa, ipinanganak sa laman, nasa laman pa rin, hindi naman ipinanganak sa espiritu, kaya hindi nila naintindihan ang mga bagay sa espiritu, uukol sa espiritu. Wala silang naintindihan sa mga bagay na espiritual. Puro laman. Pang-ibabaw. External. Wala silang naintindihan tungkol sa internal. Wala. At sinusukat nila ang kabutihan ng Diyos batay sa panlabas nilang kalalagayan. Ibig sabihin, pag nananagana ka, mahal ka ni Lord. Binibless ka ni Lord. Nasa iyo si Lord. Pero pag ikay naghihirap, kahit na ikay righteous, wala sa iyo si Lord. Kawawa ka. Ganun eh. Huwag tayo magkakamali sa ganun. Mali yan. Hindi yung ganyan ng Bible. Hindi ganyan ng Diyos. John chapter 7, sabi ng Panginoon, yan. Verse 24, judge not according to the appearance. Appearance lang eh. Sa external ka nagja-judge eh. Kung yung righteous ay napahamak kasama ng wicked, ang conclusion, wicked din yun. See? Yan ang pagkakamali ng mga kaibigan ni Job. Tinatulan nila si Job na wicked. Kasi ang alam lang nila, ang wicked nagsasuffer, ang righteous nananagana, gumiginhawa. At dahil si Job ay nagsuffer ng matinding sufferings, hindi lang siya wicked, ubod ng wicked. Yan ang judgment nila kay Job. Pag-aralan niyo yung Book of Job, basahin niyo yan. Itong tatlong kaibigan ni Job sa halip na sila maging blessing ng mga kaibigan naging katitisuran pa Sabi ni Job, you are forgers of lies, you are miserable comforters, and you are physicians of no value. Kasi pinaratanan nila si Job masama ka. Kaya masama nangyari sa iyo kasi masama ka. Kasi ang alam nila, ang theology nila, pag masama ka, masama mangyari. Pag righteous ka, puro blessing. Walang mangyari masama. Yan. Narinig niyo na yung ganyan turo? Ha? Taliwas yan sa turo ng Bible. May nangyayari din kasamaan sa mga masunurin, sa mga tapat, sa mga righteous. Many are the afflictions of the righteous. Di ba? Liwanag dun Hindi lang mga wicked ang nagsasuffer, pati mga righteous nagsasuffer din. Sa kabila ng kanilang pagsunod sa Panginoon, sa kanilang katapatan, nagsasuffer din sila. At yun nga ang problema, bakit?
Kahit na yung mga righteous nagtatanong. Kaya huwag tayo mag-judge according to appearance. Magkakamali tayo dyan. Mag-judge tayo ng righteous judgment. Another, in chapter 8, 15. He judged after the flesh. You see? Yung judging according to the appearance, that is judging according to the flesh. Judging after the flesh. Hindi natin masusukat, tandaan nyo, ang pag-ibig ng Diyos batay sa panlabas nating kalalagayan. Napagsagana ka materially, mas mahal ka ng Diyos. Pag hindi ka sagana materially, hindi ka mahal ng Panginoon. Pinaparusahan ka ng Diyos. Ganyan, di ba? Ito yung sabi ng isang Pentecostal pastor kay Brother Arnel. Kasi tinanong ng Pentecostal pastor kung ilan na daw tayo. Ang sagot ni Brother Nel, hindi nga siya sigurado kung ilan nga tayo. Sabi niya siguro may mga less than 20 o more than 20 ganun. Alam mo sabi ng pastor, Brad, wala sa inyong Diyos. Hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Tapos siya, kinuwento niya na yung mga ministry niya, yung mga na-establish na mga mission, mga churches. Tapos kung ilan na sila, madami na raw sila. Kita niyo yung pastor na yun, ano? Pagka pala kakaunti, wala ang Diyos. Pagka marami, nandun ang Diyos. You see? Saan mo nabasa sa Bible yun? Pagka marami, nandun ang Diyos. Kita mo yung pastor na yun? Humahatol siya ayon sa laman. Diba? He is judging according to appearance. Palibasa yung pastor na yun, hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli yun sa espiritu. Nasa laman yun. Kaya kung humatol siya ayon sa laman. See? Hindi ganun. Eh bakit ang Panginoon Kristo? Nabuhay at namatay dito sa lupa mahirap. O wala ang Diyos doon? Hindi siya anak ng Diyos? Alam niyo yung ganung kaisipan ng pastor, kaisipan ni Satanas yun. Satanic theology, satanic concept yan. Patunayan ko sa inyo. Punta tayo dun sa tinukso si Jesus Christ ni Satan. Yung naabutan ni Satan, si Jesus Christ, gutom. Walang pagkain. In other words, salat. Hirap na hirap si Jesus Christ, nagtitiis. Sabi niya, if thou be the Son of Man. Hindi ba talaga naman if thou be the Son of God. I'm sorry. Kung ikaw'y anak ng Diyos. Bakit? Duda ka? Si Jesus Christ anak ng Diyos? Oo, duda ako. So bakit duda? Kasi kung anak ng Diyos siya, ba't nagugutom? Ba't kinugutom ng Father niya? Sige? Anak ng Diyos, nagugutom? Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, ayan ang bato. Patunayan mo, anak ka ng Diyos, gawin mo, pinapay. Kumain ka. Tinayo ha? Yung utak ni Satanas, ganyan din utak ng karamihan mga pastor, lalo mga prosperity preacher na yan Ang anak ng Diyos hindi dapat maghihirap. Dahil tayo anak ng Diyos, dapat tayo sagana. Dapat tayo pinagpapala. Utak ni Satanas yun You see? Kaya pag ikaw nga naman walang-wala, kawawa ako. Hindi ako pinagpapala ng Diyos. Bakit yung anak ng Diyos? Hindi pinayaman. Bagamat siya'y mayaman, naging mahirap para tayong yumaman. Diba sabi ng 2 Corinthians chapter 8, though he was rich, yet he became poor. Kung nabuhay ang Panginoon Kristo rito, hindi niya pinili ang mamuhay na mayaman Mahirap nga The Son of Man has nowhere to lay his head.
Foxes have holes, birds of the air have nests. Pero sa lugma, wala man lang mahigaan. Nangihiram nga ng higaan, nakikikain. Anak ng Diyos yun, ha? Oh. Kaya questionin mo pagiging anak ng Diyos. Ikaw, kaya questionin mo pagiging anak ng Diyos mo. Oh, kaya questionin mo pagiging ikaw na anak ng Diyos. Dahil sa sufferings. Ang bira. Kababaw naman ang iyong relihiyon pagka gano'n. Diba? Ang babaw niya. Ang alam mo lang, puro blessing, kasaganaan. Hindi mo alam ang tungkol sa affliction, sufferings, trials. Yun nga ang ginagamit ng Panginoon eh. Mga effective instruments yan para i-sanctify niya ang kanyang mga anak para sila ay maging banal at karapat-dapat na makapasok sa karyan ng Diyos. Eh kung alam mo lang, puro blessing, material, kawawa ka. Diba? Wala ka nakikitang blessing pagdating sa sufferings, wala. Pagdating sa afflictions, walang blessing dyan. Maraming blessing dyan. Kabanalan, katwiran. Okay? Kaya, huwag kang magja-judge agad according to outward circumstances, external circumstances, outward appearance. Magkakamali tayo dyan, but judge, righteous judgment. Paano yun? Paano natin gagawin yan? E di, through His Word. Kaya nga tayo nag-aaral sa salita ng Diyos para malaman natin. Ito pinag-uusapan natin mga kapatid, talagang malalim po ito. Para na tayong pumapasok mula, sa loob ng kaisipan ng Diyos. Sa totoo lang, medyo delikado rin nga ito eh, kasi we are attempting to penetrate and get inside the mind of God. Pero nandiyan yan eh, nasa Bible. Yung mga lingkod din naman yun, nagtanong din sa Diyos eh. Hindi para questionin ang Diyos, hindi para mag-rebel against God. They are looking for answers. They want to know, they want to learn from God. Kaya nagtatanong. Hindi masama magtanong sa Diyos. Huwag ka lang magagalit sa Diyos. Huwag ka lang magre-rebelde sa Diyos. Yun ang masama. Huwag ka lang magtatanim ng sama ng loob sa Diyos. Masama. Kaya kung nagtatanong ka kasi hindi mo maintindihan, naghahanap ka lang ng paliwanag ng sagot. Sa'y katututo mo yan. Saan ba nag-uumpisa ang learning? Di ba sa pagtatanong? Bakit? Huwag lang yung why hast thou made me thus na para bang tumututol ka na ganyan ang ginawa sa'yo ng Diyos at hindi mo matanggap yung ginawa sa'yo ng Diyos. No. Parang nagkamali ang Diyos sa ginawa niya sa'yo. At kung ano yung nasa isip mo, yun dapat ang mangyari, yun ang tama. Yan. Ang problema natin, we struggle against the righteous or the mysterious workings of the Almighty. We usually don't understand God's providential dealings with us. Doon sa problemang, the age-old problem, why do the righteous suffer? We seek for answers. We endeavor to find solutions. And we cannot find them. We cannot find them. Darkly, we only know in part. Ngayon, napakaraming mga bagay na nangyayari sa mundo ito, pati na sa ating mga personal na buhay, ang hindi natin maunawaan. Maging si Solomon, pinakamatalinong tao na, hinanap niyang sagot, wala siyang nahanap. Mystery. Basahin natin, Ecclesiastes chapter 8. Balik tayo sa text natin. Tutuloy natin yung basa.
Yung binasa natin Ecclesiastes chapter 8, di ba? Binasa natin verse 14. Verse 16. When I applied my heart to know wisdom, halibasa nga, binigyan siya ng Panginoon wisdom, di gamitin niya. Kung ako lang nga rin mayroong wisdom, gagamitin ko din yan Para next time, pag nagplano ko, walang palpak, walang sablay, tagumpay. Siyempre may wisdom. Solomon, pinakamatalino tao na, pumapalpak pa rin. Mga sablay din. Ngayon pa man, in-apply niya ang wisdom. Ginamit niya. And to see the business that is done under the earth. For also there is that neither day nor night yet sleep with his eyes. Anong kanyang findings? Anong kanyang conclusion? 17. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yeah, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. That's why it will remain to be a mystery. Ngayon, nagkamali ba ang Diyos sa ginagawa niya? Nagkakamali ba ang Diyos sa mga ginagawa niya, sa mga ginagawa niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat? Ano sabi ng Bible? Daniel chapter 9, verse 14. Si Daniel, sabi ni Daniel. Daniel chapter 9, verse 14. Therefore hath the Lord watched upon the evil and brought it upon us. Kahit evil, nangyari sa kanila. Pero ano sabi ni Daniel? For the Lord our God is righteous in all His works which He doeth. Righteous pa rin. Hindi siya nagkamali. Tama yung ginawa niya. Bakit? For we obeyed not His voice. May dahilan. Bagamat ang Diyos natin, sovereign God, He does as He pleases, always, only as He pleases, and always as He pleases. And yet, hindi siya isang tyrannical God na happy trigger. Gusto niya, kung sino gusto niyang barilin, babarilin niya kasi that is His pleasure. Hindi mo ganun. Tanda natin, kahit ang Diyos sovereign, ang Diyos righteous. Hindi siya gagawa ng unrighteousness. Ang Diyos ay sovereign, pero siya rin ay holy. Hindi siya gagawa ng kasalanan. Matuwid ang kanyang ginawa. Another verse sa Psalm 119. Psalm 119. Actually, tayo may gawang, tayo ang mali, hindi ang Diyos. Tayo may mali, hindi ang Diyos. At kadalasan, karamihan sa mga sufferings na nangyayari sa atin, bunga na lang yan ang ating mga kasalanan. Mga mali nating nagawa. Hindi ang Diyos ang may mali, tayo ang may mali. Psalm 119, verse 71. It is good for me that I have been afflicted. You see? Naintindihan ni David yung purpose ng affliction. Kaya may blessing talaga sa affliction eh. Sabi niya, it is good. Hindi niya sinabi, it is bad for me that I have been afflicted. There is benefit. And what is that benefit? That I might learn your statutes. You see that? The more we will learn God's statutes, the more we will obey God. Hindi sa panahon na sagana tayo, mas lalo nga tayo makakalimot dyan eh, sa Diyos eh. Imagine mo kung lagi kang sagana, may tendency ka, makakalimot ka na. You will deny God. Magiging carnal ka na, worldly ka na, backslider ka na. Wala. So kung ganito pa lang, may dudulot ng affliction, pagsunod, edi blessing, may benefit. Look at 75. I know, O Lord, that thy judgments are right. You see? Mali bang ginawa ng Diyos sa akin? Mali ba ako nabulag?
God's judgments arrive, and that thou in faithfulness has afflicted me. Pag hindi mo alam yan, wala. Kung ikaw nasa kalalagayan ko, baka mag-muy-muy ka na lang. Diba? Magmaktol ka lang. Tanungin mo na lang ng tanungin ng Diyos sa habang buhay. Habang buhay. Ba't ganito? Ba't ganyan? So finally mga kapatid, anong dapat natin gawin? Anong dapat natin iasal? O maging ugali? Anong gusto ng Panginoon? Pagka ganitong nangyari sa atin. 1 Peter 4:19. Last verse. 1 Peter 4:19. Wherefore, let them that suffer. Meron ba rito nagsasuffer? Ang mga anak ng Diyos. Let them that suffer according to the will of God. Meron palang suffering, according to the will of God. Yan ang maganda. Kahit na mahirap yung suffering, pero alam mo na you are suffering according to the will of God. Sabi, ang dapat na maging conduct, commit the keeping of their souls to Him in well-doing. Hindi ko man naintindihan kung bakit nagkaganito ko. Siyempre, mas maganda, dalawang paningin mo, di ba? Mahirap nga naman, isa na lang gumagana eh. Kung pwede nga lang sana balik ng Panginoon eh. Pero dahil itong kaloob niya, kahit ako mag-suffer, at kung itong kalooban ng Panginoon sa akin, then, I have to commit my soul. Let God do unto me what is His fit. What is His fit. Kasi merong suffering na hindi according to the will of God. When you disobey God, siyempre, magsasuffer ka. When you transgress God's commandment, you will reap what you have sown. Pero merong suffering according to the will of God. Sometimes, mga kapatid, kahit na yung suffering natin bunga ng ating mga kasalanan, still, para rin yan sa ating kapakanan. Sa ikabubuti pa rin natin. Bakit? Sapagkat sabi nga, all things work together for you. Kahit kasalanan mong dahilan, kaya ka nagsasaka. Tama lang. Tanda natin, the saint never suffers except by the will of God. The saint never suffers except by the will of God. It is the will of God. God is too wise to err. He is too good to do any wrong. And He is too loving to be unkind. Maaaring ngayon, hindi natin naintindihan, naunawaan ang ginawa niya o ginagawa niya sa atin. But later on, maunawaan natin. Paunawa yan sa atin ng Panginoon. Makikita niyo, napakaganda ng kanyang layunin. Para yan sa ating kapakanan at para yan sa kanyang kapurihan at kalagayan. May God bless the message in our hearts. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita at pinahayag sa amin. Salamat po sa kagandahan ng iyong mga katuruan, ng iyong mga aral, Panginoon Diyos. Salamat sa banal na Espiritu na nagtuturo sa amin, the Spirit of Truth, na siyang nag-guide sa amin into all truth. Napakapalad namin kahit kami munting tawan lamang, munting iglesia, at kinalugdan niyo ang munting iglesia nito na pahayagan ng mga katotohanan na magbibigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, kaaliwan, at may tama rin ang aming mga maling paniniwala. Upang kami po, Panginoon Diyos, matutong, manalig lang sa inyo, magtiwala kahit na sa gitna ng mga paghihirap namin.
Pagpalaan niyo ang aming mga sufferings, pagpalaan niyo ang aming mga afflictions, na ito po ay sanctify niyo for our spiritual gain and benefit. At para din po yan sa inyong kaluwalhatian at kapurihan. Kahit na sa sufferings, kahit na in the midst of trials and afflictions, magawa pa rin namin purihin at luwalhatiin kayo at magpasalamat. Sapagkat hindi naman palagi ganito. Napakaraming kabutihan ang ginawa niyo sa aming buhay, patuloy niyong ginagawa. Bagamat lahat yan ay undeserving. Kaya nga tinawag na grace. Unmerited favor, undeserving grace. Salamat, Panginoon Diyos, na hindi niyo po binigay sa amin yung dapat namin tanggapin. Kundi ang ipinagkalin sa amin kabutihan, pagpapala, biyaya. Kaya grateful and thankful pa rin kami sa inyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa mga aral, sa mga tinuturo ninyo sa amin. At ang panalangin namin ay patuloy kaming turuan. Dahil marami pa kami hindi naintindihan, marami pa kami hindi naunawaan. Tulungan niyo po kami maintindihan namin ang iyong mga aral, maintindihan namin ang iyong mga kautusan, maintindihan namin ang iyong mga judgment, maintindihan namin ang iyong mga dealing sa aming buhay. At dagdagan niyo pa aming pananampalataya na kami magtiwala namin sa inyo at huwag namin i-questioning ang sincere inyong pag-ibig sa amin at ang inyong karunungan. Tulungan niyo po kami magtiwala lamang palagi sa inyo bagamat minsan hindi namin naintindihan ang nangyayari sa aming buhay o ang mga ginagawa niyo po. Ngayon pa man ang aming panalangin, Panginoon Diyos, may paunawa niyo rin sa amin. At kami lagi niyong alalayan at tutulungan. Mahabag kayo lagi sa amin. Sa mga kamay niyo po, nabili namin lagi ang aming mga sarili at buhay bilang mga putik sa kamay ng magpapalaya. Gawin niyo sa amin kung anong nakalulugod sa iyo, Panginoon. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Let's sing the doxology as we praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mamaya wala tayong Lord's Supper pero meron pa rin tayong worship service. Kaya balik pa rin tayo. God bless you.